Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Good morning sa iyo, Porcelain. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito ng Miyerkules, magandang panahon pa rin po ang ating inaasahan sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Sa ngayon po, ang dominant weather system po natin na umiiral sa ating POR ay yung easterlies o yung hangin mula po dito sa Dagat Pasipiko o yung hangin mula po sa silangan. At inaasahan po na particular po ito makakaapekto dito po yan sa eastern section ng ating bansa. So yan po ay mula dito sa Luzon hanggang dito po sa Visayas. At para po sa mga susunod na oras, inaasahan po natin ang mainit o maalinsangang panahon dahil nga po yan sa pag-iral nitong hangin na ito mula sa silangan. At ngayon po, inaasahan natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances ng pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala mga kababayan, dahil nga po pumasok na po tayo sa panibagong buwan at ngayon nga po April na, mahalaga pong malaman natin gaano kaya kainit o kataas yung temperatura na pwede po nating maranasan ngayong ganito pong buwan. Alamin po natin ayon po sa Pag-asa dito po sa Luzon, halimbawa po sa Metro Manila, inaasahan po natin na yung maximum temperature po natin, so ito po yung average na pwede po nating maitala. Dito po sa Metro Manila, ang maximum po natin na aabot po yan ng 35 degrees Celsius at ang minimum naman po natin yan po ay 23.7 degrees Celsius. Para naman po sa Visayas, particular na sa Metro Cebu, ang inyong pong maximum temperature meron po yung 32.3 degrees Celsius at para naman po sa inyong minimum average temperature, yan po ay 25.4 degrees Celsius. And finally, dyan po sa Mindanao area, particular na po sa Metro Davao, ang maximum temperature maaari po yung umabot ng 33 degrees Celsius, samantalang ang minimum temperature po maaari po yung umabot ng 24.2 degrees Celsius. So para lang po kayo ay mabigyan ng ideya sa kung gaano nga ba kababa o kataas yung temperatura na pwede pong abutin ng ating mga temperatura kapag ganitong buwan ng Abril. Ito po yung mga datos yan, kaya ito po ay magiging gabay para sa inyo para malaman natin kung gaano nga ba kainit yung pwede nating maramdaman. At kaugnay nga po ng tag-init na panahon ay ang mga factors rin na nakakaapekto sa temperatura sa isang area. At kung kahapon po ay natalakay natin ang tungkol sa topography at sa structure bilang factor sa pagtaas ng temperatura, alamin naman po natin ang tungkol dito sa Urban Heat Island Effect. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Mga kababayan, kapag kayo po ay pumupunta ng probinsya, mapapansin niyo po ba yung pagkakaiba ng lagi ng ating panahon? Hindi po ba mas mainit yung panahon sa isang urbanized area tulad na lamang ng Metro Manila? May kinalaman po kasi yan sa UHI o yung Urban Heat Island Effect. Ito po ay nangyayari kapag mas mainit ang nararanasang panahon sa isang urban area kumpara po sa paligid nito. For instance, sa lungsod po ng Maynila, nararanasan po natin yung Urban Heat Island Effect dahil nga po wala gaano mga puno o halaman dito. Bukod po sa konkreto ang mga gusali at sementado ang ating mga daanan, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, nakakadagdag rin po sa init ng panahon yung emission o yung pagbuga ng mga gases mula po ito sa mga factories at maging sa mga sarili nating sasakyan. Dahil nga po sa UHI effect na ito, mas mataas po ang temperatura at higit na mas mainit ang panahon sa urban area kumpara po yan sa mga surrounding rural places ito. Ang heat island po kasi ay tumutukoy particular area, populated man o hindi, na madalas pong mas mainit talaga ang panahon kesa sa paligid nito. Kaya naman mga kababayan, idagdag po natin yan sa ating mga kaalaman ngayong tag-init na panahon para mas maintindihan po natin lalo yung mga sanhi at epekto ng mga pagbabago sa ating panahon. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama po ang isang weather forecaster na Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Porcelain. Maraming salamat, Amor La Rosa.